their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ulitin natin, no? Isaiah chapter 40 verse 31. But to those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Praise God. So, ang title po ng ating pinag-usapan ngayon is Holding On in God's Promise. So, holding on in God's promise. So, may mga pangako ang Panginoon sa atin na marahil karamihan sa atin ay patuloy pa rin hinihintay na mangyari mga bagay na gusto mangyari ng Panginoon base sa kanyang pangako. At marami din namang bagay na sa buhay natin ay inaasahan natin yung mga bagay na darating mula sa Panginoon. Tama ba? So kaya sabi nga rito ni Isaiah, kasi naman, sabi diyan, na siya nga, ang pag-asa ay nasa Panginoon, ay muling, sabi diyan, i-renew yung kanilang kalakasan. O muling ilalagay o ibabalik yung kanilang lakas. At sila naman ay lilipad na kagaya ng agila. At sila man ay tumakbo, ay hindi sila mapapagod. At sila man lumakad, ay hindi sila sa bilang manghihina. So napakabuti ng Panginoon sapagkat maraming pangako ang Panginoon sa atin na hinantay natin matupad, na hinantay natin mangyari. At yung mga bagay na aganapan na yan ay hindi magiging madali. Amen? Amen. God's promise is a provision for every believer who, sabi diyan, who wait and patiently hope to, sabi diyan, to receive the promise of the Lord. God promise is a provision. Ang pangako ng Panginoon ay provision sa atin. Sinabi natin provision, isang bagay na matatanggap mo na hindi naman nagmumula sa iyo, kundi na sa bagay na pinangako ng Diyos. Sabi diyan, to those who believe, who is, sabi diyan, patiently waiting to receive the promise of the Lord. Matyagang nag-aantay na matanggap yung pangako ng Panginoon na matupad sa kanila. Ikaw ba ay matyagang nag-aantay na matupad yung pangako ng Panginoon? Amen. Diba? Karamihan kasi sa ngayon, nawawalan ng pag-asa, no? Nawawalan na sabi niya, nawawalan na ng hope. Kasi mukhang matagal. Kapag sabi nga matagal dumating yung pangako ng Panginoon, may mga pangako ng Panginoon na parang ang tagal mangyari at mukhang hindi mangyayari. So kadalasan ganyan ang iniisip natin mga tao. Pero sabi nga, ito ay kasama sa pagtsatsaga at pag-aantay. Ang pangako ng Panginoon ay ating inaantay talaga. Yung process, hindi magiging madali. Maaaring may mga bagay na darating sa atin na mabigat na sitwasyon na siya namang makakapagpahina sa iyo upang maniwala doon sa sinabi ng Diyos. Tandaan mo, ang mga bagay na sinabi ng Diyos ay matutupad base doon sa kanyang timeline at base doon sa kanyang base sa kanyang gusto at nais na pagdalhan at ibigay sa iyo. Ngunit marami sa atin hindi na naaantay yung mga ganitong klase ng bagay. Madalas nga sinusukuan natin yung pangako ng Panginoon. Mas naniniwala tayo sa pangako ng ibang tao kaysa sa pangako ng Diyos. Mas madalas pagka maraming mga tao nangangako sa iyo, umaasa ka. Matutuparan yung pangako na yun. Pero ang katotohanan, sa ating mga tao, we are prone na malimutan o hindi tupadin yung mga bagay na yun. Tama ba? May mga tao nangangako pero hindi naman natutupad. May mga bagay kang gusto makuha pero talaga namang hindi dumarating. Tama? Pero ang pangako ng Panginoon ay iba sa mga bagay na pinapangako ng tao. Sabi diyan, it is a part of everyday journey of every believer to trust God in their life, to always hope in Him. Parte ng ating buhay bilang isang mananampalataya na sa bawat takbo ng ating buhay, tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon at patuloy na umasa sa Kanya. So trust His way. Pagtiwalaan natin yung gustong mangyari ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang daan at sa pamamagitan ng Kanyang nais. Hindi sa pamamagitan ng nais natin. Tama? Hindi sa pamamagitan ng agenda na gusto nating mangyari. Tama? Maaaring susubukin ka ng mga bagay na magpapahina sa atin. Tama? May mga bagay na pagsubok na talaga makakapagpahina sa atin, lalo na pagdating pag sinabi ng hope, ay umaasa ka. At sa bagay na umaasa ka, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Mas naniniwala ka. Kaya nasabi ng Hebrews,
Faith is something na hindi mo naman nakikita, pero inaasahan mo namang darating at inaasahan mo namang mangyari. Ibig sabihin na kahit na hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nahawakan, kahit hindi mo pa naririnig, umaasa ka may mangyayari sapagkat yan ang inaasahan mo. Tama? Sapagkat diyan ka naniniwala. Pero ang tanong, naniniwala ka pa ba? Umaasa ka pa ba sa Diyos? Tama? Ang tanong nga dito tuwing umaga, kapag ikaw ba'y sumasamba, ano ba yung inaasahan mo? Kapag pupunta ka ng church, ano ba yung inaasahan mo? At ano rin ba ang aasahan ng Panginoon sa iyo? Tama? When you come into the church, ano ba yung kauna-unahan na inaasahan mo? Na may bibigay, number 1 sa Lord, at number 2, ano yung ina-expect mo? Maraming tao kapag ka pumupunta ng church, they expect to be blessed. Tama ba? Ina-expect nila na ma-bless sila. Para pag-uwi nila, parang I feel blessed. Ang sarap mong salita ng Panginoon, na-bless ako. Tama ba? So yun yung number 1 nating gusto, is to be blessed. Pero hindi lamang blessing yung binibigay ng Panginoon. Tama? Hindi lamang for you to be blessed, kundi ma-correct yung ating buhay. To be corrected and to be blessed. Dapat handa ka rin doon sa pag-correct at handa ka rin doon sa blessing. Kasi there's no blessing without correction. Hindi ka naman pwede i-bless kung hindi ka naman nakakorek. Pwede kang masarap lang sa pakiramdam. Pero yung mga maling bagay, hindi mo na kailangan. Tama, yung mga maling mong ginawa, malilimutan na lang. Tama ba? So maraming bagay na if you expect to be blessed, expect also corrections. Expect also na itatama ng Diyos ang ating buhay. Sapagkat ang Panginoon umuuwa sa lupa, ang una niyang ginawa is to correct yung mga bagay na pinaniwalaan nating mali. Mga tradisyon na sinundan na hindi tama. Magpusiginorek ng Panginoon doon sa landas na nais niya at kasama ito sa kanyang mga pangako. Amen? Kaya nga ano ba yung inaasahan mo pag tungtong pa lang sa church? Ano ba yung gusto mong mangyari sa iyo kapag ka pumupunta ka ng church? So maraming tao hindi na nila tawag doon, nagiging usual habit na lang ito. Pero alam mo, mag-expect ka, number 1, expect mo na dapat ma-bless ang Lord sa buhay mo. Ma-bless ang Lord sa papuri mo. Amen. Ma-bless ang Lord sa pagtawag mo. At pangalawa, kapag ka na-bless ang Lord, at kapag ka nadinig ng Panginoon, yung awit mo, yung pagtawag mo, i-bless ka rin ng Lord eh. Tama? Kahit nga hindi ka pa narinig ng Panginoon, alam ng Lord na pagkagutom ka sa Kanya. Tama? Kapag you are hungry for Him, you will be blessed automatically. Tama ba? Mabe-bless ka automatically at yung pangako ng Panginoon, kahit na matagal, nagsasyaga mong antayin sapagkat may pangako ang Panginoon na tutuparin niya para sa iyo. Tama ba? The promise of the Lord is always a blessing that must, sabi diyan, that most of us is hoping and waiting to come true in our life. And no matter what circumstances along the way, hindi, sabi diyan, hindi na importante kung along the way mahihirapan ka, along the way magiging mabigat yung pagdaraanan, along the way may mga problema. Ang mahalaga, umaasa ka doon sa pangako ng Panginoon. Tama, inaasahan mo darating yun. Abraham, sabi niya, waited for 25 years to unfold the promise of God. Inantay nila ng matagal yung pangako ng Panginoon. Biro mo sa 25 years na yun, pwede namang hindi niya naantayin. Pwede naman sabihin niya, siguro naman hindi matutupad yung pangako ng Panginoon because I waited 25 years. Tama ba? I waited long enough for the promises of God to unfold. Pero alam mo yun, kahit napatay na, umaasa pa rin sila. Natutupa rin ng pangako ng Diyos. Yung kanyang sinabi. Sapagkat ang sabi ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man, sabi diyan, that He should die. Not a human being, that He should change His mind. Does He speak and not act? Does He promise and not fulfill? Ulitin natin, ang Diyos ay hindi tao, sabi diyan, na siyang nagsisinungaling. Ang Diyos, sabi diyan, ay hindi nilalang, na siya ay pabago-bago ang isipan. Siya ba ay nagsalita at hindi, sabi diyan, gumawa? Siya ba ay nangako at hindi niya tinupad? Yun ang sabi ng Numbers 23:19. Walang ipinangako ang Panginoon na hindi niya tinupad. Amen. Walang sinabi ang Diyos na hindi niya tutuparin. Maaaring matagal. Tama ba? Maaaring malayo doon sa time frame mo. Doon sa preference mo. Maaaring malayo. Pero alam mo, yung preference ng Panginoon dapat mas preferred ka doon.
Mas excited ka habang inaantay mo, kaya nga sabi ng Isaiah, hindi ka mapapagod, lumakad ka man, hindi ka manghihina. You will soar like eagles na kahit na may problema, lilipad ka pa rin sapagkat inaasahan mo yung pangako, yung goal ng Panginoon sa iyo. Inaasahan mo. Tama? Kaya nga dito makikita mo pa lang sa stanza ng verse na sinabi ng but to those who hope, umaasa ka ba sa Panginoon na kanino ba ang pag-asa mo? Kanino ba kumakapit ng pag-asa? Sabi na Isaiah, no? Sabi niya, but those who hope in the Lord, ang sino man na umaasa sa ating Diyos. Tanong, umaasa ko ba sa Panginoon? Kaya tinatanong natin kanina, will renew. Muling ibabalik ng Panginoon, i-refresh ka ng Panginoon, their strength, yung iyong kalakasan. Maaaring nawala along the way. Tama, yung lakas mo. Maaaring nagkaroon ng mga bagay na nakapagpahina sa iyo. Pero sabi diyan, He will renew. Hindi naman ibig sabihin na kapag may pangako ng Panginoon, hindi ka nadaranas sa pagsubok o problema. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na mahihirapan. Tama ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nadadaan sa pagsubok. Yung kapag may pangako ang Panginoon, mararanasan mo lalo lahat yan. Mararanasan mo yung bigat, mararanasan mo yung pagsubok, mararanasan mo manghina, mararanasan mo lumagpak. Yan ang katotohanan. Sapagkat may pangako ang Panginoon, paano mo malalaman yung katuparan ng Panginoon kung hindi ka daraan sa pagsubok? Kung hindi mo daranasan yung hirap? Marami kasi ngayon ang gusto lamang maging instant yung pangako ng Panginoon, tama? Na kapag nilagyan mo ng mainit na tubig, pwede mo nang gamitin ng sabaw. Tama? Ang pangako ng Panginoon, kapatid, tandaan mo, may pagsubok tayo pagdaraanan at yung pagsubok na hindi madali. Kaya nga sabi rito, kung umaasa ka sa Diyos, ang bilang itito, i-renew nyo ng Panginoon yung kalakasan mo sapagkat mawawala yung lakas mo, sapagkat manghihina ka. Tama? Along the way, you will lose your strength. Maaari na makapagpahina sa iyo. Tama? At sabi rito, they will soar on wings like eagle. Kapag ka napagtagumpayan mo naman yun, para kang agilang lumilipad. Tama? Para kang agilang lumilipad. Tama ba? Isa sa karakteristik ng agila, ay laging mataas yung lumipad. Tama? At ang mata niya is very short. Pag sinabi natin very short, kahit na napakalayo ng kanyang prey, kita niya kung saan niya yung dadakutin. Kahit na napakataas ng lipad. Yan ang isa sa mga traits ng agila. Napakataas ng lipad. At kita niya yung mga bagay na kanyang dapat gawin. Malayo man, kaya niya pa rin kabutin. Tama ba? Kahit na sabihin natin mabilis man, kaya pa rin niyang bukuwahin yung mga bagay ninyo. Kagaya ng isang agila. Kanina ba pinareho ng Panginoon? Sa isang agila. Tama ba? At sabi dito, they will run, not grow weary, kahit na tumakbo ka. Kahit na yung lakarin, medyo malayo, medyo mabigat. Sinabi natin weary, hindi ka mapapagod. Ay marami sa ating mga Kristiyano ngayon pagod na. Pagod na magantay, pagod na magpuri, pagod na sumamba. Tama? Sapagkat nawawala yung pag-asa. Nawawala yung kanilang pagkapit sa pangako ng Panginoon. To stand in boldly into the promise of God. Ano ba ang pangako ng Diyos sa iyo? Na hanggang ngayon inaantay mo pa rin. Tama? Ano ba ang pangako ng Panginoon sa iyo? Na hanggang ngayon hindi pa rin natutupad. Tama ba? Mga katanungan na natin tinatanong sa ating sarili na ano nga ba yung ipinangako ng Diyos sa akin? Tama? Ano nga ba yung inaantay kong makamit sa Panginoon? Tama? Sabi nga along the way, hindi pa magiging madali yan. Pero prepare ka ba doon sa proseso ng Diyos? O sa proseso mo? Kasi kapag proseso mo, akala mo matutupad yung pangako ng Panginoon, madali yan eh. Kapag ka proseso natin ang pag-uusapan, because we want to achieve yung bagay na gusto ng Panginoon in a way na gusto natin. Yung preference natin, gusto natin makuha yung pangako ng Panginoon sa preference mo, sa standard mo. Pero hindi sa standard ng Diyos, yun ang pinagkaiba no? Kapag inaantay mo yung pangako ng Panginoon, dapat prepared ka sa process ng Panginoon sa standard ng pangako ng Diyos. At hindi sa pangako, hindi sa standard at preference kapag dadaanan ng proseso na gusto mo. Tama?
Kaya nga kapag ka nangako ang Panginoon ng bahay sa iyo, gusto mo madali ang matayo. Kapag ka nangako ang Panginoon sa iyo ng kotse, gusto mo madaling makuha. Maglulot ka ngayon para makuha mo. Tama? Hindi mo na ina-expect yung miracle along the way na gagawin ng Panginoon na hindi ka na sana umutang, na hindi ka na sana, sabi niyan, na hindi ka na sana nag-loan, along the way na sana natanggap mo yung miracle ng Panginoon, inunahan mo yung Panginoon. Tama ba? So, ibig sabihin mga kapatid, nawawala talaga sa atin yung patiently waiting upon the promise of the Lord. Nawawala talaga. Kaya nga po minsan sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi talaga natin magagawa sapagkat yun ang wala na tayo. We are prone sa mga pangako na nalilimutan. Prone tayo yan eh. May pangako ka sa Panginoon, maaaring hindi mo rin natutupad ngayon. Nangako ka sa Panginoon na magiging mas gutom ka sa Kanya, nasan ka na ngayon? Nangako ka sa Panginoon na magpapatuloy ka, lalakad ka, bilis ang pananampalataya, wala ka na ngayon. Tama ba? Because along the way, merong pagdaraanan na humahadlang doon sa gustong matanggap ng Panginoon sa iyo at gusto rin matanggap mo ng Panginoon. Tama? So nawawala. Kaya nasa na nga ba yung hope mo ngayon, kapatid, bilang isang mananampalataya? Saan ka na ba na doon? Success and failure is always a part of life. Tandaan mo, yung tagumpay at yung paglaglag bilang isang tao ay laging nandyan. Maaaring nagtatagumpay tayo, tama, sa mga bagay na pinagtatagumpay tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kapag successful ka, hindi ka rin lalaglag. Hindi ka rin madarapa. So success and failure is always part of our life. Parte yan ng buhay natin. Magtagumpay ka, bumagsak ka, bumangon ka, lumangon ka ulit. Tama? Ang mahirap lamang sa ating mga Kristiyano kapag ka nagaba na, nadadala, hindi na muli bumabalik doon sa dapat na direksyon na nais ng Panginoon, bagkas kinukuha natin yung direksyon na nais natin. Tama ba? So lalo na sa ating mga Kristiyano, kaya nga sabi dito ni Isaiah, for those who believe, yung mga tao maniniwala, yung mga tao nananampalataya, yung mga tao umaasa sa ating Diyos. Parte pa ba tayo nun? Parte ka pa ba nung umaasa? Parte ka pa ba nung believer? So, are you being part of a believer and hoping that the Lord will fulfill His promise for you? Parte ka pa ba nun? Sabi yan, there may be a lot of, sabi yan, of tough times. Sometimes always, sabi yan, sometimes along the way of our life, some of those will cause us to give up. Sabi yan, in waiting to receive His promise. Along the way, maaaring masabi mo, Lord, ang tagal naman ng pangako mo. Panginoon, ang tagal naman ng fulfillment of your promise. Tama ba? Panginoon, ang tagal ko naman ma-receive yung pinangako mo, Panginoon. Tama ba? Ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Are you credible enough that when God unfolds His promise, you will hold it? Ikaw ba ay credible enough na panghawakan na kapag ka-unfold ng Panginoon yung pangako niya sa iyo, mapaghahawakan niyo? Kaya mo ba na hawakan? Kasi ganun minsan minamadali natin makuha yung pangako ng Panginoon. Pero ang the truth is, kaya matagal along the way yung pangako na matanggap natin, is we are not credible enough. That's why dumadaan tayo sa proseso. Para nang sabihin, when you seek the promise, you are mature enough na panghawakan yung pangako ng Panginoon. Tama ba? Na panghawakan na na-receive mo yung pangako ng Panginoon, you are mature. Kaya dumadaan tayo sa proseso. Dumadaan ka doon sa waiting. Tama? Dumadaan tayo doon. At kapag ka dumadaan ka sa waiting, anong binabago sa iyo? Yung karakter mo. Tama? Yung karakter natin na maging buglutin, yung karakter natin na hindi marunong magantay, yung karakter natin na palagi nagmamadali, binabago ng Diyos. Sapagkat alam niya kapag ka natanggap mo kagad, malalayo ka lang, kapatid. Nawawala ka lang. Marami na tumanggap na pangako ng Panginoon. Una, nananalangin, Panginoon, gusto ko magtatrabaho, gusto kong mag-abroad. At kapag ka nandun ako, Panginoon, tama? Susuportahan ko po ang Diyos. Susuportahan ko, Panginoon, ang gawain. Di pa nga nagkakatrabaho, wala na eh. Tama ba? Nakapunta lang ng abroad, dalimutan na ang Panginoon. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi talaga natin nakukuha kung ano yung gusto nangyari ng Panginoon kapag kayo binibigay nyo na yung pinapangako. Napangangalagaan pa natin.
are we able na to protect and receive yung importanteng bagay na niya pagkaloob ng Diyos sa atin. Yung faith pangalan natin, pabago-bago na eh. Minsan malamig, minsan mainit, minsan wala, minsan nandiyan. Tama? Pabago-bago eh. So, ibig sabihin, paano naman natin marireceive yung isang bagay na ready ng ipackage ng Panginoon? Ikaw mismo, pabago-bago sa Panginoon. Kahit niya sabihin natin, kaya inaawit natin, Panginoon, ikaw ay tapat. Kahit alam ng Panginoon na pabago-bago ang isip mo, kahit ang alam ng Panginoon na minsan malamig ka, minsan mainit ka, minsan masaya ka sa Panginoon, minsan malungkot ka, God is able enough para patawarin tayo eh. Kasi pangako niya yun. God is able to forgive us no matter what circumstances, no matter what you do. God is able enough to forgive us. Pero alam mo yun, along the way, alam ng Diyos, babalikan na naman. Tama ba? Along the way, babalikan na naman doon sa ganyan. Along the way, the Lord knows that you will go back again. House. Alam ng Diyos yun. Kahit na nasasaktan ng Panginoon along the way, doon sa mga bagay na binadaanan mo, mga bagay na binabalikan mo at nalilimutan mo ng Panginoon, His promises stand. Ano yung promises stand ng Panginoon? Matatawarin kayo. Pangako niya sa atin yun, mga kapatid. Pero dapat, alam natin, mas nararamdaman mo na habang nandun ka sa ganong klase ng sitwasyon, lalong bumababa yung awa at habag ng Panginoon sa iyo. Binibigyan ka ng pagkakataon, do not let that the mercy, then the mercy door of God being close to you. Huwag mong hayaan na masara yung pinto ng habag at awa ng Diyos sa iyo. Tama ba? Huwag mong hayaan na isara ng Diyos yun, sapagkat pag sinara ng Diyos yun, you will knock on the heavens door. Kakatok at kakatok at kakatok ka sa pintuan ng langit. And God will answer me, away from me, you sinners, I don't know. Makayo ng marinig natin sa ating Diyos. Kaya nga tanong natin yan, makakasa ka pa ba sa Panginoon? Naniniwala ka pa ba sa Diyos? Tumatayo ka pa ba sa Kanya? Tama ba? Alam natin yung pangako ng Panginoon, masarap matanggap, masarap ma-receive pagkat yan ay regalo o provision ng Panginoon sa atin. Number 1 na regalo na tinanggap natin is John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only Son. Tama? That whoever shall believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang sino mang maniniwala, mananampalataya, tatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi ka mapaparusahan. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako ng tinanggap mo. Yung pangako ng Panginoon sa John 3:16. At amen, praise God, tinanggap natin, tama? Masaya na ikaw ay natubos, masaya na ikaw ay natanggap sa Panginoon. Tama, natanggap mo yung pagpapala at biyaya ng Panginoon. Pero ano ginawa mo? Tama? Ano ginawa natin? We abuse. Na-abuse natin, ano? Na-abuse natin yung grace, na-abuse natin yung mercy, na-abuse natin yung promise. Na-receive mo, pero na-abuse mo. Kaya maraming Kristiyano ngayon, ang pamantayan lang, nakatanggap naman ako sa Diyos. Ligtas na ako nun. Yun ang pamantayan. Pangako ng Diyos yun, yes, there is a promise of God. Pero that is the first base. First step yun. Tama? First step for you to receive the promise of God. But it doesn't mean that it will end that way. Pero hindi ibig sabihin mag-e-end yun sa ganun. Kaya you must establish your relationship with God, hoping that the Lord, you will trust all your mind, all your ways, all your days in the Lord. Pinagtitiwala natin yung ating lakas, yung ating pagtitiwala, yung ating pag-asa sa Panginoon along the way, na hindi magiging madali yung ating buhay. Along the way, na tayo ay mahihirapan, maaari kang bumibak, maaari kang mawala, maaari kang tumalikod sa pananampalataya. That's the truth. Tama? Along the way, babalik ka dun sa ginagawa mo. Along the way, mahihila ka muli ng iyong mga kaibigan, babalik ka sa buhay na tiniliguran mo, along the way, nandun mo. Are you able enough to hold the promise of God? Tama ba? Alam mo, mga bagay na gano'n, pag dumating tayo sa sitwasyon na gano'n, yung awa at habag pa rin ng Panginoon ang ating babalikan, maaalala mo muli, may pangako nga pala ang Panginoon sa akin. The prodigal son received the promise na kahit na siya malayo,
kahit na siya nagsabi diyan, nagwaldas, nagsugal ng babae, gumawa ng kasalanan, pero natanggap pa rin niya yung kapatawaran ng pangako ng kanyang ama sapagkat siya ay anak. Pero wala nang kadugsong yun, na muli siya bumalik sa kasalanan. Tama ba? Because he knows enough that the grace na tinanggap niya, hindi siya deserving. Tama? Hindi siya deserving na tanggapin yung grace. Hindi siya deserving na tanggapin yung awa, pero na-receive pa rin niya. At sabi nga, kapag ka nandun ka sa loob na gano'n, na kahit na hindi ka deserving, tinanggap mo yung pangako, yung promise ng Panginoon, nababago yung pananaw mo, nababago ka sapagkat alam mo na kahit na hindi ako karapat-dapat, pinilit pa rin ng Panginoon na ako'y mapatawad. Amen. Amen? Hindi mas magandang balitang pangako yan at tinanggap natin. Kasi Amen. nakatingin tayo sa pangako ng Panginoon, lalo na material na bagay at ating inaantay. Gusto natin magkabahay, gusto natin magkakotse, gusto natin magkanegosyo, magkaroon ng magandang buhay, hindi naman masama yun. Tama ba? Hindi naman masama yun. Kung available lahat yan, at gustong ibigay ng Panginoon lahat sa iyo yan. Pero doon pa nga lang sa first step, nadapa ka na. Second step, anong gawin, nadapa ka na. Kinalimutan mo ang Panginoon. Kaya no wonder, mga kapatid, binigyan tayo ng dalawang example ng Panginoon kay Peter at kay Judas. Yung nakabalik, hindi nakabalik. Tama, no? When Peter sees that God, the Lord Jesus, look at him. Naalala niya yung sinabi ng Panginoon, Pedro, 3 beses mo akong itatatlo. 3 times mo akong tatalikuhan. 3 times mo akong sabi diyan, hindi kikilalanin. 3 beses nangyari yun. Tama? Pero kahit na 3 beses na nangyari yun, alam ng Diyos na mangyayari yun. Alam ng Diyos na tatalikuran siya ni Judas. Alam ng Diyos na ipagbibili siya ni Judas. Pero able enough, God accepted those things kasi alam niya na mahal tayo ng Panginoon. Kaya siya nandun because yung purpose na pagbibigay ng kanyang buhay sa atin. Amen? At kung makita ni Pedro na nakatingin sa kanyang Panginoon, alam mo, every time na nagkakasala ka, nagkakamali ka, nakatingin sa iyo, Panginoon, kung babalik ka ba o hindi, kung tatalikod ka ba, kalilimutan mo siya. Amen? Amen. Sabi diyan, there may be a lot of tough times. Sometimes on the way, usapan natin, some of those will cause us to give up in waiting to renew His promise, to receive the promise of God. When God said, sabi niya, His promise to us, to receive, it doesn't mean that along the way, there will be no trouble. Pagka nangako ang Panginoon sa atin, hindi naman ibig sabihin na hindi mo nadadaanin yung pagka. Sabi diyan, hindi mo nadadaanin yung mga problema, yung mabibigat na bagay, yung daraan sa atin, darating sa atin. Sabi ko nga, in fact, we are proving that in our life today, sabi diyan, it's really hard to quote in different promises of our life. Sabihin natin ngayon, napakahirap talaga tumanggap ng napakaraming pangako sa ating buhay. Maririnig ko lang yan, yung mga pangako yan sa mga politiko. Tama ba? Nagagawin nila ito, gagawin nila yan, pero walang gawin pagkatapos yung nangyari. Wala naman, hindi naman natutupad, ano? So hindi naman talaga nangyayari. At mas madalas, ilalagay natin yung ating pag-asa dun sa mga bagay na pinapangako nila. Kaysa doon sa pinangako ng Diyos. Mantakin mo. Sabi nga dyan, kapag nandun yung tatawag na agenda o pakupo sa halimbawa, example, ano? Ng gobyerno, ang daming tao. Pero magpatawag ka ng rally, magpatawag ka ng conference, magpatawag ka ng revival, walang pumupunta. Tama? Yung pangako ng Panginoon, to be renewed, to be revived, ay naandun. Walang pumupuntang Kristiyano. Magpatawag ka ng outing, ang daming tao. Tama? Magpatawag ka ng sabi niyo sa ano? Ano sabi niyo isa sa Facebook? Ano? Prayer outing. Patawag kang prayer outing, ang dami pupunta. Patawag ka ng prayer meeting, walang pupunta. Tama, ano? Totoo. Sapagkat yun ang katotohanan, madalas gusto lang natin masaya. Madalas gusto lang natin yung happy tayo,
Sa katotohanan, handa ka ba kahit sa hirap? Malapit sabi niya, matapakan mo lang, malakaran mo lang ang gusto mangyari ng gusto. Handa ka ba nun? We are not prepared already. Kaya tapakan yung hirap. Kahit sumuong, kaya nga sabi niya, even though I go through the shadow of the valley of death, Psalms 23, sinabi ni David, kahit nakipunta doon sa valley of death, alam mo sinasabi niya doon, I will fear no evil, for you are Lord with me. Hindi ako natatakot sapagkat alam kong kasama ko ang Diyos. Amen. Meron pa kaya ganun sa panahon natin ngayon bilang isang mananampalataya? Nandiyan pa kaya yung dati nating paniniwala? Nandiyan pa kaya yung dati nating tinanggap sa Panginoon? O wala na siya ngayon? Kaya nga sabi ko ano, we are blessed kasi meron tayong church. Ang preto, may bubong, kahit na mainit. Pero alam mo yun, sampal sa mukha ng karamihan Kristiyano, na doon sa walang church, na doon sa labas lang sila nag-church. Walang konkreto, Biblia lang ang meron, ang tao. Tama? Bakit gutom sa Diyos? Ang lalayo pa nun. Napatid mo sa ito, ano? Tayo na malapit, di tayo nakakapunta. Pero yung malayo. Alam mo ilang bundok ang akitin ng mga ita para makapagpugos sa Panginoon? 2 bundok. Bakit po 2 bundok? Pupunta sila doon, aalis sila. Biyernes pa lang ng gabi. Aalis na sila because they know, darating sila Sunday ng umaga na doon. Aalis sila. Biyernes na gabi. Sabi ng mga ita, handa na kayo ha. Mag-church tayo. Sasamba tayo, pasasalamatan natin ang ating Panginoon. Yun ang nasa puso nila eh. Tama ba? Papasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat sa lahat ng biyayang tinanggap natin, ang kinakailang kamote, hinuhukay pa. Walang perang kasama doon, kamote lang. Sabi nila, yung biyayang tinanggap natin, ang kinakain natin sa araw-araw mula sa Diyos. Punta tayo. Daling araw ng Biyernes, naglalakad na sila. Abutin sila along the way ng Sabado doon sa gitna ng bundok. Hindi natin alam kung anong abutin nila. Maaaring kumulan, kung saan sila natulog, kung saan sila tumuloy. Pero ang expectation nila, dapat linggo ng umaga, doon tayo para makapagpasalamat, para makapagpuri sa ating Diyos. Tama? At nung dumating sila, alam mo, excited sila. Binabayo mo nilang madala. At pagbaba, anong sabi ng Anong sabi ng isang aita? Panginoon, wala po kami anumang dala. Hindi, Panginoon, yung hain na binigay mo sa amin, anong dala? Wala kang maututin. Ilagay sa altar. Walang altar dun eh. Andun lang, batuanan. Ilagay nila. Nag-ubisa silang kumanta. Napakabuti mo, Panginoon, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luwalhatiin ka. Tama? Yun lang inaawit nila eh. Pagkatapos sa kanyang salita ng Panginoon. Pag-uwi, tuwan-tuwa, alam mo, sabi ng mga ita, salamat sa Panginoon. Tinanggap niya yung ating, sabi niya, yung hain natin para sa Kanya. Yun ang expectation nila, matanggap yung hain na dala nila sa Panginoon. Matanggap sila ng Diyos. Expectation nila sa kanilang puso, napakalayo. Bino mo, nag-travel sila 2 oras. Tayo, wala pang 1 oras. Pupunta ka lang dito para makapagpuri, makapagpasalamat sa Diyos. Di pa natin magawa. Tama? Ang lapit-lapit na natin, di pa tayo makahakbang para sa Panginoon ng katwiran na gagawin ako. Busy ako para sa Diyos. Tama? Yan ang katotohanan. Hindi man pamantayan, mayaman ka pa nga sa kanila dahil nagkakapera ka. Nagkakaroon ka. Sila bago magkapera, magbubong ka ng lupa. Bababa sa patag, ilang araw pa. 3 days. Kaya kung pinapanood ko lagi yung dokumentar ni Antonio Magubas, naniniwala ako dun sa kanya. Sa pagkakita mo yung hirap, pero alam mo yun, yung pag-uukay nila, yung pagtatanim nila ng ilang buwan, bibilin lang ng 300 pesos, pero nagpapasalamat pa rin sila. Dahil may tinatanggap silang pagpapala at biyaya. Tayo nainitan lang ng konti, ayaw na mag-church. Oo ha? Nainitan lang ng konti, ayaw na mag-church. Nagkaroon na ng konting problema, hindi ka na tumupad sa pangako mo sa Panginoon. Eh brother, may sitwasyon ako eh. Bakit? Hindi naman natin naalis yung sitwasyon. May mahirap. Pero sabi ko nga, nandun pa ba yung pag-asa mo sa Panginoon? Kung tayo kayo nasa sitwasyon nila, ha?
2 araw pa, magpiprepare ka para sa Diyos. Umakit ka lang ng mundo para makapagpuri. Sabi niya, para ihain mo yung sarili. Ihain yung pangako mo sa Panginoon. God is not expecting anything. Ano? Hindi ni-expect ng Panginoon na ibibigay ka. Ang expectation ng Diyos sa iyo, makapagbigay ka ng pasasalamat sa lahat ng biyayang tinanggap mo sa araw-araw na nagmula sa Kanya. Amen? Kaya nakakapagpasalamat ka pa ba sa Diyos? Tama? Anong gawin na nakakapagpasalamat ka pa ba? Tama ba? Napakasimple, no? Napakaraming bagay na dapat nating makita. Tama? Amen? Hindi nga tayo nakapag-post na Panginoon, salamat sa amin. Hindi nga natin may post. Pero yung galit, ipopost natin. Sabi ko nga, sa mga karamihan, hindi na nabigyan ng ayuda, nagpupuso ng ano, pero yung magpasalamat sa Panginoon, hindi na lang ma-post. Tama? Panginoon, salamat. Salamat. Hindi na lang natin magawa. Nakakahiya sa Diyos. Lalo nang sinasabi natin tayo ay Christian. Lalo nang sinasabi natin tayo tumanggap sa Diyos. Lalo nang sinasabi natin na ako'y anak ng Panginoon. Tama ba? Kung talagang totoo yun, at kung talagang ganap yun sa iyo, bakit hindi natin gampanan yun? Kung ano ba gusto mangyari ng Panginoon? Tama ba? Kung ano gusto mangyari ng Panginoon. God is not, sabi dyan, hindi hinihingi ng Panginoon yung 24 oras mo. In fact, 2 hours nga lang, 3 hours nga lang, ayos na eh. Sa prayer meeting, mga 15 o 20 minutes, 25 minutes, saka tatapos na tayo. Tama ba? Pwede natin magawa. Kaya nakakahiya. Tama ba? Alam naman po ng Panginoon ni Diyos ang sitwasyon ko. Karamitan, ito ang nakakatira na. Alam ng Panginoon ko yung sitwasyon ko na kapag di ako gumawa ngayon, wala akong kakainin. Na kapag hindi ako nangisda ngayon, wala akong kakainin. Na kapag hindi ako lumahot ngayon, hindi ako nagtrabaho ngayon, wala akong kakainin. Alam ng Diyos yan. Pero tandaan mo yung pangako ng Panginoon. Kahit niya yung balot, tama? Kahit nga si Pedro, naranasan yung milagro ng Diyos. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, magdamag ako ng isda pero wala akong nakuha. Nanging isda na to, ha? Nanging isda na to. Wala akong nakuha. Panginoon, ilang oras ako sa dagat, wala akong nahuli. Pero sinabi ng Panginoon, sige, pumampang ka ng konti, sabi ng Panginoon. Dali mo yung bangka mo dyan sa konti. Wala pa kang ilang metro. Ibaba mo yung lambat mo. Anong nakuha nila? Hindi natin kayang ipagtiwala ang ating sarili sa Diyos. Mas sinaasahan natin ang ating sariling lakas, sariling kakayahan. Kaya hindi natin naranasan yung milagro eh. Tama? Minsan gusto lang natin makita yung miracle. Pero ikaw mismo, hindi nag-work yung miracle sa'yo. Ulitin ka, no? Hindi nag-work ang miracle sa'yo kasi nga, hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon yung buhay mo ngayon. Amen? Kung magiging katulad tayo ni Pedro, Panginoon, magdamag ako ng isda, wala akong nahuli. Pero ano sabi ng Panginoon? Sige, pumampang ka ng konti, ilapag mo, ilaglag mo ang lambat mo. They cast out their nets. At ang nahuli nila, sobra-sobra. Tinitingnan ng Diyos kung naabot mo ba yung integridad ng iyong pananampalataya. Naniniwala ka ba? O hindi? Expect the miracle. Tama, expect mo yung miracle, kapatid. Kaya nga yung sinasabi na kapag hindi ka lumahot ngayon, wala kang kakainin. Tama, naniniwala ko sa sinabi mo. Pero mas naniniwala ko sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. Amen. Tama ba? Na kapag hindi ka nagtrabaho ngayon, wala kang susunduin. Naniniwala ako doon sa sinabi mo. Kasi sitwasyon pa din yun. Pero mas naniniwala ako sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. Amen. Mas naniniwala ako sa kayang ibigay ng pangako ng Panginoon sa iyo kaysa sa pangako ng kumpanya. Kaysa sa pangako ng anumang bagay. Dahil ang Panginoon ang siya may author at likha ng lahat ng bagay dito sa mundo nito. Kaya nga nung tinanong niya si Moses, sino ba ang may gawa ng bibig? Sino ba ang may gawa ng katawan ng tao? Hindi bagat ako, sabi niya kay Moses. Hindi problema sa Diyos yan. Ikaw lang ang may problema sa Diyos. Tama ba? Amen? Amen. Hindi problema sa Diyos yan, kapatid. Sabi ko, napakaliit ang problema natin.
Kung titingnan mo kung gaano kalawak ginawa ng Panginoon, ginampanan ng Panginoon, sabi nga ng lagi ng kanta, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yun. Mahabagin ng Panginoon at God is able to work. Tama, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon upang makapagtrabaho under His grace, under His mercy, ayon dun sa kanyang habag at awa sa atin. Kaya kung hindi pa natin bubuksan ang ating mata, at hindi pa natin bubuksan yung ating tenga para sa salita ng Panginoon na mangyari sa ating buhay, wala na tayong maasahan. Amen? Amen. Sabi diyan, but we cannot also fool, sabi diyan, fool the hope of many people. Sabi diyan, to divert the trust. Sabi diyan, yung government promise, sa promise ng gobyerno, hindi natin pwede i-divert sabi diyan, yung hope ng karamihang tao doon sa pangako ng gobyerno, pangako ng trabaho, pangako ng kung ano-ano. Pero tandaan mo to, sabi nga, tayo ay prone. Ano po, ang tao ay prone saan? Prone tayo na magbago. Kaya nga sabi sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na pabago-bago ang isip. Ibig sabihin ng tao, pabago-bago ang isip. Maaaring nangako yan ngayon sa susunod, hindi na. Hindi yan ito pa rin, sabi diyan. At hindi rin nilikha o nilalang ang Diyos. Sabi diyan, upang sabi diyan, hindi ito pa rin ang kanyang pangako. Ibig sabihin, tayo mga tao, prone tayo na hindi tumupad sa pangako. Tama ba? Kaya nga madalas salita lang yun word of mouth. Tama ba? Kapag ka nag-release ng salita sa word of mouth lang yun Pero kapag Diyos ang nangako. Dapat may confidence ka. Amen? Amen. Kapag Diyos ang nangako sa iyo, i-full mo yung confidence mo, itiwala mo sa Panginoon, ilagay mo na. Itaya mo na yung dapat mong itaya sa Panginoon. Sapagkat kapag siya nangako, sigurado tutuparin niya yun. Amen. Tama? Kaya nga sabi ko sa Numbers 23, that's His promise. Thus, He promised, and sabi dyan, is not, and not fulfilled. Siya ba ay nangako at hindi niya tinupad? Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kahit na matagal. Hindi man na-receive yung full promise ni Abraham, sabi ng Hebrews, Pag nabasa mo sa Hebrews 11:39, they were all commended for their faith, yet none of them received what has been promised, since God has been, sabi niyan, planned something better for us, so that only, sabi niyan, together with us would they be made perfect. Hindi man nila na-receive yung full potential. Pag sinabi natin full potential ng pangako, na-receive nila yung pangako, pero hindi yung full potential. Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon doon sa salita niya, ay the unfolding of promise of God of redemption. Hindi nila nakita yung redemption Tama ba? Hindi nila nakita yung katubusan, yung pagkamatay ng pagdating ng Panginoon sa lupa, yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi nila nakita yun Kasi pinangako ng Panginoon that they will be redeemed. Pero yung pangako na si Abraham ay pagyayamanin, natanggap ni Abraham, natanggap ni Isaac, natanggap ni Jacob, pinagyaman ng Panginoon, God's favor in him. Tama, kahit saan sila magpunta, nagtatagumpay sila. Amen? Amen. Sapagkat may pangako ang Panginoon. Si Joseph, katulad ng tinuturo natin ng last. Along the way, hindi pa naman niya natatanggap yung pangako o yung promise ng Panginoon, pero ano mo nangyari? Dumaan siya sa hirap, pinagbenta ng mga kapatid. Sabi diyan, nakulong. Napagbintangan ng hindi naman dapat. Pero alam mo yung still, naniniwala siya na darating yung pangako ng Panginoon sa kanya. Ano nangyari? Nangyari niya. Kaya kapatid, mahirap man yung sitwasyon natin. Di man madali yung pagdaraanan. Maaaring may mga bagay na dumarating sa atin ng bigat. Maaaring hindi mo kaya ngayon. Maaaring nanghihina ka sa pananampalataya. Maaaring nawawala yung tiwala mo sa Panginoon, yung confidence mo. Tama? Pero tandaan mo to, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ulitin ko, Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi mo pa natatanggap yung pangako. Hindi mo natatanggap yung pinapangako ng Panginoon sa iyo. Tama? Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Antayin mo dumating yung pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Kung nag-lose your hope, umaya mawala yung pag-asa mo.
Huwag mo hayaang matangay yung pag-asa. Do not lose your trust. Huwag mo hayaang mawala yung tiwala mo sa Diyos. Tama ba? Ano sabi ng Biblia? To those who endure, yeah, they will receive the crown. Ang sino man na hanggang huli, sabi diyan, to those who endure, ang sino mo na hanggang huli, tatanggap yung biyaya o nagmumula sa kanya. Tama ba? Do not lose your confidence. Huwag mo hayaan wala yung confidence mo sa Panginoon. Maaaring mahirap yung sitwasyon ngayon. Maaaring may pagkukulang ka sa pera, sa pagkain. Maaaring meron ganong sitwasyon. Kalusugan. Pero hindi ibig sabihin nawawala yung pangako ng Panginoon. Hindi ibig sabihin hindi ito pa rin ang Panginoon yung kanyang pinahakot sa atin. Hindi ibig sabihin inaalisan ka ng Panginoon. Amen? Amen. Huwag mong piliin yung mga bagay na malalayo ka sa Diyos. Simple lang naman ito, kapatid. Kung ikaw na nakaririnig ng salita ng Panginoon, huwag mong hayaan na mawala yung pag-asa. Huwag mong hayaan na maligaw ka dahil lamang ninais natin na mapadali yung ating buhay. Amen? Amen. Hayaan mo yung tiwala mo ay sumiptin sa ating Panginoon. Tama ba? Kung yun nga mga aita, kaya nga nakakabilib yung kwento nila, no? Yung mga aita, nagpiprepare ng Biyernes para makyat doon sa church. Walang stasyon, walang establishmento, hindi naman lalang alam the way, baka ayun, maging sila sa ilog kung malakas na agos. Pero kahit anong baraki, basta ang nasa kanila, makapagpuri, makapagpasalamat sa lumikha sa akin, na singbala at magbigay din sa akin, ay maibalik yung pagpapala at yung biyaya na aking pinangga. Nakahanda yung pusong buhay. Amen? Ba't nakahanda ka eh? Kaya ikaw na nakarinig ng salita ng Panginoon, huwag mo na gawin ang sarili. Huwag mo na kaya maging matigas ang iyong puso. Hindi ka hinihinga ng Panginoon ng sobra. Hinihingi lang sa iyo ng Panginoon yung pusong uhaw sa Kanya. Amen? Amen. Tiwala tayo sa Panginoon. Umasa ka sa Diyos. Ibigay mo yung full confidence mo na gagawin ng Panginoon ng kanyang pinangako dahil ito yung pinangako niya. Numbers chapter 23 verse 19. Hindi siya tao. Para hindi ito pa rin ang kanyang pangako. Siya ay nangako at kanyang tutuparin. Tandaan mo lang yung sinabi ng Panginoon. Mamuhay ka under sa pangako at habag at tawa ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Tayo natin.